ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway isang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba-ibahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topics sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Today is Wednesday, January 7 na kita, 2026. Manaya-naya ang panahon sa palibot sa syudad sang Iloilo, subong adlaw, may klase, may opisina. Of course, masako naman ang aton siniya mga dalanon. Swerte ang traffic, subong. Especially kung peak hours gid sa aga kag sa hapon. Matamat nga nagagutok ang aton nga mga karsada. Magluwas nga balik na sa regular ang mga aktibidad, klase kag opisina. Sa weekend, basi matingala kamo sa mga motorista ha, advance lang ning pagpahibalo sa aton tanan. Kay may porsyon sa mga dalanon nga pagasiraduhan diri sa may syudad sang Iloilo kasunod sang hiwaton nga opening salvo. Agutan nan kami sa Sabado kag Domingo. Ini sa una ang opening salvo, dungan na mo isa lang nakadlaw kasadyahan kag ati-ati tribe, pero subong ya separado ini nga event, lain man ya ang opening salvo para sa kasadyahan sa kabanuhanan kag sa dinagyang festival ati-ati tribe contest. May mga ruta nga mahimo maapektuhan, anunsyo ina actually na announce na ina sa aton sini nga Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Ang heavy traffic posible nga mabatyagan sa Muliluni, Peralta Street, Herva Street, J. Embasa Street, Luna Street, Iloilo Sports Complex, Magsaysay, Rocco Street, bangod din sa iwaton opening salvo sa January 10 from 12 p.m. onwards. Gayon, kamo na mangita sang sang alagyan ninyo, alternatibo nga mga alagyan. Para nga hindi kamo mahulan, weekend ba nina. Pero kung gusto nyo makita ang mga patilaw nga performance sa mga tribo, tanaw kamo kay at least makita ninyo kung ano ang ilang mga patilaw nga performance. 12 p.m. January 10, kasadyahan sa Kabanwahanan opening salvo. Pagka January 11, iyan naman niya sang Dinagyang Festival. Sa pihak nga bahin pa dayon ang renewal sa permit sa Iloilo City Government, ang manami nga balita kay plano nga i-extend tubtob sa katapusan sang bulan January 31 ang deadline sa tanan nga mga nagaproseso kag
nag-apply sang permit, tanan nga mga dokumento nga kinahanglanon ninyo, asikasuhon nyo na. Ang manami nga balita dira kay mayara sing mga satellite stations ang city government sa diin nga hindi ka na kinahanglan bala nga magpila pakadto sa City Hall kung daw nagutukan ikaw may mga mall na pwede ikaw maka-transact sang imo siniya nga mga permits. Hindi ka na mabudlayan lang nga magpila kung tama ka gutok dira sa may Iloilo City Hall. Pwede ka mo makapadulong sa pila ka mga lugar kasubong sang Atrium, Merrimart Mall, Festive Mall kag SM City. May mga off-site payment centers dira ginainggan yung pwede kung daw gamay na lang inyong mga talapuson, kadto ka mo. Upat malapor sila na. Sa sining mga business permits sa center o kung off-site payment centers na ginpahamtang sa Iloilo City Government para ma-decongest man ang kadamuon sa tao dira sa may Iloilo City Hall. Munang manami, subong kay may mga option kita kung gusto mo mabugnawan. Dito ka mo apply. Makuntagin sang tunay. Kadto ka mo sa Atrium, Merrimart Mall, Festive Mall, kag SM City from January 5 to January 20. Di malawig-lawig ha? Kalang istan sa balay. Agutan ng kami mali. Lagsan nyo kidang ang deadline para nga hindi ka mo mamultahan kadako daan 25% ang surcharge. Lakat mataguga. Kung ma-delay ka mo, ang masakit sinakot na nablang wala ka pa ka-renew. Tapos sige open ng imo gali nga business o establishment kag ma-inspeksyon ka karon tapos gid. Oras sa Radyo Pilipinas sa 8:39 sa aga. Yeah. Inday, bisan luspot lang ang balay. Manami nga balita ang SIFDEC naghatag sang suporta sa lokal nga panguluhan sa banwa sang istansya sa ila oyster industry. Ito magsiling kita oyster industry. Tama ni ka in demand kaya mo ning ginapangita pero may isang mga mahilig mag food trip. Ang talaba. Paano bala naton mapa-improve, mapadamo? Wala kita kabalo kung paano hindi gina-raise. Kag sa aton mga kauturan bala nga mga community malapit sa daw suitable nga mga environment para sa siniyang oyster industry. Pamati kamo. As ninyo ang bulig sang SIFDEC, sang BFAR kung paano mapasanyog ang produksyon sang oyster. Paunta sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Hope, good morning. Good morning, Jen. So, ginsuportahan no, sang isa ka International Aquaculture Research Center diri sa Pungsod ang pilot initiative agod nga mapasanyog ang oyster farming sa barangay Bayuyan sa Banwasang Estancia, Iloilo. Ang Southeast Asian Fisheries and Development Center Aquaculture Department o kun ang SIFDEC AQD may ginapatigayon no nga isa ka pagtuon Jen nga may tigulo mass production of hatchery reared single spot oyster Magallana Biliñeta. May ara inisang pondo nagikan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kundi BFAR sa idalom sang project nga Shellfish Aquaculture for Rural Advancement and Progress o kon SARAP. So ang hatchery grown single spot oyster ginproduce dyan no, sa SIFDEC oyster hatchery sa Banwasang Tigbawan. Kag ginbalhin no, or transfer sa Dumangas Brackish Water Station sang research center sa iniagod no nga malabot ang 3 ka milimetro nga length no sang oyster, and right after that ginsaylo naman ini no sa may Bayuyan Small Fisherfolk Association sa istansya para sa grow out phase gamit ang mga floating bags nga may kadakuon nga 80 by 35 by 10 cm. So ang ano sini dyan, no? Ang kumbaga ang epekto sini ang Pilot Oyster Culture Initiative nga ginasuportahan sa SIFDEC AQD sa Banwasang Estancia nagapakita ini no sang application sang science-based aquaculture technologies iniagod nga mapaayo ang tradisyonal nga production sang talaba sa baybayon nga komunidad. Kaya naanda nato niya Jen nga tumpok na iya ang talaba no.
sa isa ka importante nga aspect no sa paggamit sa hatchery reared single spot oyster, kumbaga opposite ini saya sang tumpok-tumpok o clustered oyster. Kumbaga single ini siya. Wala sila yan nagadikit. Wala ka inguday, wala ka wala ka tambianay or nagaikit-ikit, no? So, bangod single spot production, nagahatag ini sang mas controlled, no, nga pagtubo, palareho, kadakuon, no? Kag mas maayo nga porma sang shell. Ini, ginalantaw naton diri Jen, no? And also sang SIFDEC AQD, nga kung single oyster gani kag controlled ang ilang kadakuon, no, mas ma-market mo siya sa mga hotels. Mas dasig siguro magdako, Ma'am Hope. No, agin ko hindi siya magtumpok-tumpok tapos madalag ko siguro. Yes, kay sa sistema nga ini Jen, mas hapos nga ma-monitor, mas hapos man ang paglimpyo kag ang pag-grade sa mga oyster. Ang proseso kumbaga for commercial production man, no, especially kay uniform, no, deeper cup oyster. So mas makita iniya kung magkadto kabi sa mga restaurants, amo ning mas pili sa mga hotels and nila restaurants. Oo, mga institutional buyers kay gusto nila once nga i-plating mo yung oyster, dapat nami kay kung clustered na siya gadikit-dikit do kalaw ay man nga i-plating. Kaya ginaano pa na actually makita nato na sa mga talabahan, ginabrushan pa na mo para nga daw ang porma niya bla kanami kay guad madula gid ang mga daw gatapik na nga mga lutak ibanda pamiyara iya nga gintumoy lang sa tubig ayos na. Pero ining mga hotels nga niya, yes, quality ang ila ginapangita. So mas in demand sa premium market ang mga single spot oyster compared sa cultured or sa clustered rather no nga oyster. So sa bahay naman niya sang socio-economic impact Jen, no, ang proyekto nagahatag sang alternative sa mga Bayuyan Small Fisher Folk Association nga may ara sila no sang alternatibo nga palangabuyan. So pinaagi sa single oyster culture ang mga mangingisda, no, may posibilidad nga makabenta or makabaligya sa kada piraso kag makabaton sang mas mataas nga income kada harvest sang oyster. At least may option sila. Correct. Sa kung paano mag-raise, no? Alam mo ning option 1, amo ni daw ang common sina ginahimo. May kawayan na napamugsok da tapos na nagatuluhaw ang mga talaba pero ini medyo separated siya kag hindi tumpok-tumpok matutukan kag lain nga level sang sang consumer ang nagapangita sini laban-laban ni mga dagko nga mga hotel, yes, mga ginaserve nila sa mga bisita nila kag mga turista ang standard mataas, no, kag kinahanglan sang supply hindi na pwede nga mangita pa kita supply sa diin area nami gid nga maka-raise kita sini kag capable mga farmers mga oyster raisers sa pag-produce sini diri sa aton sini iyang probinsya abi para hindi mo napundayan mga supplier. Kiti example dira Jen, no, mag-bake ikaw sang talababi, no, kalaway man mag-bake kung nagatumpok-tumpok sila kay hindi mo makluto sang maayo. May ginadaan ang bake talaba kag kada order tana bla makaagi ko na mamhot nga kadto ko sa isa ka kalangan nag-order ko na dasig yung maubos na sila sir hindi na available. Okay. Tikbot silingon grabe ang demand sang talaba tuging gutom ko pero amo na amo na ang isa sa mga in demand gid subong nga ginapangita. Correct. So ginapaabot nga ang harvest sa sulod Jen, no, sang anom tubtob 12 ka bulan. Kung ang oyster makalabot na sa 60 to 90 millimeter nga shell length, nagahatag ini no sang production timeline para sa aton nga mga coastal aquaculture. Ini nagapakita nga ang oyster farming kung ginapatuman sang husto nga teknolohiya mahimo mangin sustainable kag economically viable nga palangabuyan, no. So imagine 6 months, no, to 12 months. Yes. Pwede na ma-harvest for as long as ma-reach niya man no iyang desired nga length, no, which is ang 60 to 90 millimeter nga shell length. Pwede na ma-harvest ining mga single spot oyster. Ang manami siniya kay scientific study ini halin sa SIFDEC may aran sila sang daw laboratory gid, no, dira sa may Tibawan gid man, no.
Buot silingon natun-an na ini na prove na nga effective ang ini nga pamaagi. That's why nga ginano na siya, gin-adapt na kag gin-introduce na sa mga areas nga pwede ini ma-raise. Tison na lang ni dapat diligent gid ring mga oyster raisers naton. Kay dako ini nga oportunidad para sa ila kag siguro ti mahal-mahal ang presyo siniya kung dalagko ang mga talaba nga gina-raise, no? So hopefully mangin successful from laboratory sa actual na gidya nga mga oyster farm, maka-harvest sila sang manami nga produkto with the guidance sang SIFDEC kag BFAR dabi, no? Para nga may may constant monitoring sa ilang produkto. And who knows dyan, no, ma-replicate man ang pareho nga proyekto sa iban pa nga mga coastal communities sa probinsya Iloilo. Para nga hindi man lang ma-sold out ang mga produkto sang talaba, especially ang baked talaba. Amo ang ginapangita ta sa diin naman ta na makakaon. Madamo nga salamat. Hope sa imo sini nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balan mo kung magkaon ka diya sa mga restaurant sa Iloilo City, dira sa Bituon haro sa Saliganes. Pirmi na daya damo sang talabahan da dira gid sa may area Metropolis, no, sa may coastal road sa may Bituon haro. Ara na imo tinumpok sang talaba kay dira ginali kadto ang pila ka mga mahilig magkaon sini. Ulok sang dugay. Pamangkot naton sa mga nagabaligya ang supply. Kalabanan sinalin sa Kalibo, sa Kapis. Diri sa aton sa Iloilo, although may araman kita sa mga nagaproduce, halimbawa sa may Dumangas, kay damo na sa Dumangas ang nagabaligya man. Sa imo ginakulang sa gyapon, kay ang delivery sina basta ang damo nga naga-deliver halin gid sa may Kalibo, sa may Rojas. Kay kalabanan sang source nila sa P&B. Amo ina ang kilalagid nga source ang madamo nga supply sang talaba. Dito sa may norte nga bahin sa probinsya sang Iloilo, nagaamat-amat man. Igugma ang tagit sang tunay. Pero manami ini nga industriya with the guidance sa aton sini nga Department of Agriculture. Nami gid ni ma-explore nga opportunity. Although nga masiling naton nga ang pag-raise sang oyster, hindi niya pareho sang manok na 45 days pwede mo ma-harvest, may aragan ni 30 days. Birahon mo lang sang pakaon sang feeds. Mo dayon mapadasig mo ang pagpadako. Pero kung oyster paghambalan ba, pasensya gid ang kinahanglan da. Malapor sila na. Hindi mo na iya mapadasig kung sa picture pa hindi mo na iya ma-zoom kasi lang padakoon, dali i-zoom ta lang para magdako. Grabe na iya nga pasensya, quality sang tubig, ang adlaw-adlaw nga pag-monitor. Kung ano pag ang mga kinahanglan kay ti scientific base niya mo. Ang ining pag-raise nga gina-introduce ang aton sini nga SIFDEC. Inday, sa dugan ko gabanan. Tagaan mo gina time nga matun-an kag basahon ang mga Usa imo nali. proseso sa kung paano ma-raise ina 6 to 12 months. Tema kon mo natin kung nami ang imo pag-raise 6 months pa lang pwede ka na-harvest. Matakugang udla. Pero kung medyo ara ka pa lang sa experimental nga bahin, medyo malawig-lawig. Ang dugan. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:51 sa aga sa pagpangalagan sa programa Iloilo Morning. Bantayan ninyo ang press con sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga karsada nga maapektuhan sang opening salvo sa maabot nga Sabado kag Domingo. Di na ka mamatingala nga ay kagbutok sang traffic sang dalan diri haw. Di balaan nyo na daw pareho sa naginambulan ka mo nga hindi nyo anay hindi ka mo anay magdala sa lakyan kung magkadto ka mo sa downtown area. Sangita ka mo sang alternatibong alagyan, hindi ka mo matrap. Especially kung hindi mo lang ka mo magdugay. Kaya ang aton venue subong sang Dinagyang Festival, do dry run naman lang ini. Ang opening salvo sang matabo sa
highlights ng Dinagyang Festival, Mabunggan. i-assess man nila kung ano ang sistema, pila ka minutos ang laktanay sa mga tribo from Iloilo Fidan Grandstand kag sa bag-ong Lapit sa ibig. venue subong sa Iloilo Sports Complex kay duwa man lang mo ang judging area subong iyang Dinagyang 2026. Oh, inday. Kamo to ginagin panglawag na nga mga karsada. Kalabanan dira city proper area, ubos ginada, siraduhan ginada, 12 PM onwards. Kaigan. Basi labot na ni sa Luna, lapas bala ang traffic closure kay isang una diri lang na sa Gaisano ang sa may Taytay ginasiraduhan. Pero subong kiti ang Iloilo Sports Complex isa sa mga main venue laban-laban base ang portion sang Luna Street Lapas malapit sa may West Visayas State University kag sa may Iloilo National High School magsaysay lapas na base baladira barikadahan. So ang traffic but siningon ma-extend ang road closure sa sinayang portion. Pero dito sa may Corner Delgado Mabini nga mga areas, Maria Clara, wala na to judging area. So paano na to? Medyo halog-halog. Portion sang dalan na General Luna, laban-laban, mahawan-hawanan, kay duha ka mga stage ang dulao na dira. Sa ilo na lipas. So ang traffic, laban-laban, masaylo na diri sa may Lapas area, Ay, particular sa mga dalan malapit sa Iloilo Sports Complex. imo pang lakat, matakuga mudlat sa imo kagayon, matakuga lilipat ang imo. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:54 sa aga. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat gid sa inyo sini nga pagupod kag pagpamati. Ang iban nga balita bantayan na lang sa iban pa nga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako rin kita mag-inyo alaga, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Igugma ang tagis ang tunay, gugma nga walay. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.